Nagsisimula ang pelikula sa pagsasalaysay tungkol sa bayan ng Ludlow. Ang mga bata rito ay pumupunta sa kalapit na gubat para ilibing ang kanilang mga namatay na alaga, at ang lugar ngayon ay tinatawag na sementeryo ng mga alaga, ay isang kopya lang ng magandang kwento. Ngunit daang taon na ang nakalipas, ito'y ginamit para sa ibang layunin. Inimbitahan ng tribong lokal ang mga espiritu ng mga patay na hayop sa pag-asang itaboy ang isang sinaunang kasamaan. Naglagay sila ng patibong upang pigilan ang sinuman na pumasok. Gayunman, patuloy na hinihikayat ng kasamaan ang mga tao hanggang sa araw na ito, na nangangako na ibabalik ang kanilang mga mahal sa buhay, tulad ng iyong sirasirang Super Nintendo o ng iyong waifu pillow na sinalanta ng iyong aso. Yung pelikula na ay lumipat sa 1969 sa Ludlow. Sa dilim, makikita natin ang naglilibing ng bangkay. Ang asong si Bantay ay nagbabantay, tiniyak na walang makakakita sa kanila. Kapag tapos na ang lalaki, nagsabi siya ng isang bagay at iniwan ang locket sa libingan. Ngunit pagkatapos siya ay umalis sa lupa. Nagsimulang kumilos, lumapit ang inosenteng aso upang suriin, subalit nahila papasok ng di nakikitang lakas. Pagkatapos ipinakilala ang ating pangunahing tauhan, si Judd Crandall, isang binata. Siya ay nag-aayos para umalis sa Lavo at mag-enlist sa Peace Corps kasama si Norma. Sa huli, habang papunta siya sa bayan upang mag-donate ng kanyang gamit, nahulog ang litrato ng kanyang kabataan. Sa eksena, nakikita natin si Judd kasama ang mga kaibigan niyang sina Manny at Timmy. Kasalukuyan siya'y nasasalubong si G. Si Bill Biterman, ang lalaking nakitang naglilibing ng bangkay, ay ama rin ni Timmy na kamakailan lamang nagbalik mula sa digmaang Vietnam. Si Bill nagbalik na, ang anak ay na-honorably discharged, nanalo rin ng medalya para sa katapangan. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ni Judd, sa sagot ay pupunta siya sa Michigan para mag-enlist sa Peace Corps. Nang marinig ito, ginaganti ni Bill siya bago lumakad palayo. Kita-kits mamaya! Nang gabing iyon, inilabas ang mga resulta ng draft lottery upang malaman ang mapipili. Sa kanyang pag-aaral sa militar, natutunan ni Judd na hindi siya napili sa ika-4 na taon, kahit na siya ay nasa magandang kondisyon pisikal at mental. Bagamat aalis na siya sa bayan, nakakita ng kakaibang bagay. Nakikita natin ang alkalde ng bayan, si Benson, na kumakausap ng matalik niyang kaibigan, si Marjorie. Ipinapakita niya na isa sa mga libingan ay kamakailan lamang inilibing ulit at may asong lumabas roon. Nangangamba ang dalawa sa kalagayan at kitang-kita na may darating na problema. Kinabukasan, nagbalot na si Judd at ang kanyang kasintahan ng gamit at umalis na mula sa Ludlow. Ngunit sa daan, isang malaking uwak ang bumangga sa kotse, sinira ang salamin ng parparan. 2 tao agad na lumabas upang inspeksyonin, subalit nakita lamang ang aso ni Bill na nakatayo roon, kakaibang kilos, halos parang nabighani. Kinikilala ni Judd ang aso, kaya't nagpasya siyang samahan ito pauwi ng buong daan. Dumating sila sa bahay ni Bill, kung saan may ilang bangkay ng hayop na kalat. Tumawag sila kay Timmy at lumabas siya sa pinto. Unang pagkakataon, oras nakikita ang 2 kaibigan sa taon. Si Timmy ay patuloy na nagdaranas ng trauma mula sa digmaan at hindi na siya ang dating Timmy. Nagsimula siyang magbiro kay Judd, sinasabing hindi siya tatagal ng 1 araw sa digmaan. Sabi rin niya binayaran ng ama ni Judd ang alkalde kaya hindi siya naitala sa hukbo. Naiinis ng ating bayani sa mga komento, ngunit pinili niyang huwag mag-react. Nagsimulang lumakad palayo ang magkasintahan, ngunit biglang sumalakay ang aso kay Norma. Sinusubukan ni Judd na paghiwalayin sila, pero ang nakakatakot na aso ay walang tigil. Una, hindi agad nag-react si Timmy at tahimik na pinanood ang gulo na nangyayari ng walang ekspresyon sa mukha. Sinabi ni, Ang unang beses kong nakita ang multo ng mga asong atyok. Ngunit nang mahimatay si Norma, siya ay kumuha ng baril at binaril ito sa ere, pinalayas ang aso. Pagkatapos ng pangyayaring ito, dali-daling dinala si Norma sa ospital. Ligtas siya pero nagpayo ang mga doktor na manatili siya dito ng ilang araw. Pagkatapos nito kami ay inilahad. Kay Manny, nakasama ang kanyang malayang kapatid na si Donna, nagsisigarilyo sila ng damo sa malapit na bukid, nagbabalik tanaw sa magagandang alaala noong bata pa tulad ng ginagawa ng mga puti kapag high. Sa gitna nito, napansin ni Manny ang isang bagay sa kalayuan at dahan-dahang lumakad patungo roon. Sa wakas, natagpuan niya ang isang sunflower na may kakaibang marka at may pula sedimentong likhang dugo na umaagos mula rito. Maraming pagtatangkang magtagumpay, ngunit nadulas siya at bumagsak, nasugatan ang kamay at nadala sa ospital. Sa susunod na eksena, habang lumalabas si Judd sa ospital, nasalubong niya ang dating kaibigang si Manny. Nagiinuman sila sa parke at nag-uusap tungkol sa kaibigang si Timmy. Nakakaiba ang kilos. Ipinakita ni Judd ang insidente sa aso at kung paano tahimik na nakatayo si Timmy nang walang ekspresyon. Naniniwala siya na may mali talaga sa kanya. Gayunpaman, iniisip ni Manny na ito 0027Y dahil lamang sa PTSD na naranasan niya mula sa digmaan. Nang gabing iyon, hinarap ni Judd ang ama niyang si Dan at sa wakas ay malaman kung bakit siya hindi napili sa lahat ng mga taong iyon. Hiningi pala ni Dan ang mayor para hindi mahirapan ang kanyang anak sa oras ng digmaan. Gusto niyang umalis si Judd sa bayan at huwag nang bumalik dahil hindi ligtas dito. Sa ibang lugar, si Timmy ay nasa bahay na gumagawa ng spiral na simbolo gamit ang kanyang dugo. Paboritong libangan kapag naninirahan sa, pero hindi.
Isinusulat din niya ang pangalan ng iba't ibang residente ng iba't ibang bayan habang may hindi kilalang entidad na bumubulong, patayin silang lahat. Sa gabing iyon, nakita natin siyang naglalakad sa kalsada parang vampira. Kalaunan ay lumapit si Marjorie at nag-umpisa ng usapan sa kanya. Tinanong niya kung kamusta siya, ngunit sinagot niya ng masasamang bagay, pati na sinabi niya na malapit nang mamatay siya. Nang marinig ito, dali-dali pumunta si Marjorie sa kanyang tahanan at tinawagan si Mayor Benson, ipinaliwanag ang sitwasyon. Ang dalawa ay napagtanto na may masamang mangyayari kaya agad silang nagpatawag ng pagpupulong. Pagkatapos tumawag si Marjorie, Inatake siya ng aso at naglalaho ang eksena. Sa itim, sa ibang lugar, si Manny at ang kapatid niyang si Donna ay nagho-host ng party sa labas ng kanilang bahay at maraming tao ang nagtambay at tila lahat sila ay tila lasing. Ang kapaligiran ay tila masaya, ngunit iyon ay hanggang sa dumating si Timmy, kinakap niya si Donna at humihiling na sumayaw kasama siya. Ito ay malinaw na hindi siya komportable, ngunit labis siyang natatakot na magsalita. Bumalik si Timmy sa kanyang nakakatakot na sarili at nagsimulang magbulahaw kung paano mamamatay ang magkapatid. Sinubukang saktan si Donna, ngunit Manny tinakles siya pababa at pinapunta siya palayo. Dumating si Mayor Benson Dan at ang sheriff para sa meeting. Dumating si Marjorie makalipas ang ilang sandali, bagaman may mga sugat sa mukha. Nang tanungin kung ano ang nangyari, sinabi niyang sinalakay siya ng asong baliw, ngunit napatay niya ito. Ipinaliwanag ni Marjorie na si Timmy ay nabalutan at kailangan nilang alisin siya bago magdulot ng pinsala sa pag-ibig. sa susunod na eksena nagkasundo sina Manny at Judd na alamin ang tunay na pangyayari, papunta sila sa simbahan dahil may lumang record ng bayan. Dumating, nakasalubong nila ang lasing na pari, papuri. Maging lahat ng uri ng Michael Ness, sino? Binigay ang journal. Noong taong 1674, isang lalaki na may pangalang Ludlow ang ipinadala dito ng mga maninirahan upang maghanap ng mabungang lupa. Gayunpaman di siya bumalik, takot na nahuli si Kapitan Williams ng lokal na tribo kaya nagsimula sila ng misyon na iligtas siya. Pagdating nila, nagulat sila sa mga bangkay ng hayop at kakaibang simbolo sa lahat ng dako. Narinig din nila ang kakaibang bulong mula kung saan Diyos na lamang ang nakakaalam. Matapos ang oras ng paglalakad, natagpuan ng grupo ang isang lokal na tribesman na pinuno. Tinanong nila siya tungkol kay Ludlow, ngunit nagpahiwatig ang lalaki na siya no 0027Y bahagi na ng lupa ngayon. Nang magpanukala ang kamera kay Ludlow na nagwala ng husto at nag-aalaga sa isang patay na tao. Nilapitan siya ni Captain Williams para tingnan, ngunit si Ludlow ay brutal na pumatay sa kanya. Ang bayan ay pinangalan sa kanyang karangalan noon. Ang bayan ay tinatawag na Captain Williams, tanga. Sa kasalukuyan, natuklasan ng mga batang nagbabasa ng aklat na ang anumang inilibing sa kagubatan ay bumabalik sa buhay, ngunit ito ay isang mapanlinlang na bersyon ng sarili. Ito'y nagpapakita na si Timia ay namatay sa digmaan, ngunit muling binuhay ng kanyang ama gamit ang masamang nilalang. Natutuhan ni Judd at Manny na binabantayan ng punong kahoy ang gubat gamit ang mga labi ng hayop para pigilan ang kasamaan, kaya ang kanyang mga heirs ay binigyan ng responsibilidad na protektahan si Ludlow. Nabigla si Judd nang malaman niyang kasama rin ang apelyido ng kanyang pamilya sa mga sumusunod, ibig sabihin alam ito ng kanyang ama mula pa noon. Sa kabilang banda, habang si Donna ay nag-iisa sa bahay, biglang sumalakay si Timmy. Nakakawala siya at tumakbo sa bukirin ng mga sunflower, ngunit siya'y hinuli. Pinapatay siya ng may karahasan. Siya'y ibinaon din sa parehong sementeryo ng mga alaga. Samantal, si Judd na desperado sa mga kasagutan, haharap muli sa kanyang ama. Hindi nagtatangkang itago ang anuman at dinala ang anak sa sementeryo. Ipinaliwanag niya na ang lugar ay sumpa at ang kasamaan ay nananatili dito ng walang katapusan. Ang kanilang trabaho na pigilan ito mula sa pagkalat kaya hindi pa siya umalis sa bayan. Habang sila'y nag-uusap, naririnig ni Judd ang mga boses sa kanyang isipan. Nakakaramdam ng kabasistan, ipinaliwanag niya na ang kasamaan ay pumapasok sa isipan ng mga tao at bumabalot dito hanggang sila ay mabaliw. Marahil ito ang paraan kung paano si Bill ay kumbinsihin na ilibing ang kanyang patay na anak sa sementeryo. Pagbalik sa bahay, kinuha ni Dan ang baril at pumunta kay Timmy, determinadong tapusin siya. Sa ibang eksena, bumalik si Manny sa bahay upang makita na ang lugar ay lubusang magulo. May mga bakas ng dugo sa sahig at ang kanyang kapatid ay walang makita sa ospital. Si Norma ay nakikipag-usap sa nurse nang biglang lumapit sa kanila ang sinapi ni Donna. Siya ay may dumi sa katawan at kakaiba ang kilos. Natakot ang nurse at agad na tumakbo palayo, ngunit pumunta si Norma kay Chuck upang tingnan ang kaibigan. Sinubukan niyang linisin ang dumi sa binti ni Donna, ngunit ang balat ng huli ay naging sobrang sensitive kaya't natatanggal na. Donna, hindi ka ba nagluluksa ng araw ng binti? Nakakapag-alala ito kay Norma at napagtanto niya na may mali sa kaibigan. Sa isang nakapangingilabot na pagbabaligtad, hinila ni Donna ang kutsilyo at sumugod sa ganap na pagsalakay. Pinatay niya ng mabrutal ang ilang pasyente at mga staff sa ospital. Si Norma ay gumagawa ng lahat para makatakas, ngunit sa huli ay nakuha rin siya ng poses na babae.
Maikli pagkaraan dumating si Judd sa ospital at naaksidente ang resulta ng madugong kaguluhan. Hindi niya makita ang nobya niya, ngunit may nakita siyang papel na may dugong sulat sa lupa. Sinasabi nito taniman o Panginoon. Papatayin nila ang baboy. Sa susunod na eksena makikita si Dan at ang grupo niya sa labas ng bahay ni Bill. Narito sila upang tapusin ang paghahari ng takot ni Timmy. Judd at si Manny din dumating habang hinahanap nila si Norma at si Donna. Nakakita ng maraming tao sa labas ng bahay. Sa wakas ay inamin ni Bill ang kanyang pagkakamali at handang tulungan sila sa pagpatay sa kanyang sariling anak. Ang buong grupo ay kumuha ng baril bawat isa at pumasok sa loob ng bahay. Ngunit habang iniinspeksyon ang mga kwarto, napanatili ni na Timmy at Donna ang duwang tao, Marjorie at Sheriff Benson. Walang kamalay-malay, ang grupo ay pumunta sa ikalawang palapag. Sa isang punto, tinambangan si Manny ng kapatid na sinubukang tusukin ang kanyang binti. Pinipigilan niya ito huminto, ngunit hindi siya nakikinig. Dumating si Dan sa huling sandali at binaril siya sa mukha. Nabunga nito'y siya'y hindi na makagalaw. Akala ng lahat na patay na si Don, pero bumangon siya at sinaksak si Dan sa tiyan. Pumatay sa kanya. Isang takot na lalaki. Nagtitipon ng lakas at pumutok sa kanyang kapatid. Sa wakas ay tinapos siya. Dahil parehong nawalan ng mahal ang magkaibigan, di nila magawang magpatuloy, pero dumating si Bill at hinikayat silang magpatuloy alang-alang kay Ludlow. Binuksan niya ang trapdoor na nagdadala sa kanila sa bodega. Habang naglilibot, natagpuan nila ang isang tunnel na tila gawa ni Timmy. Natuklasan ni Judd ang kwintas ng kanyang girlfriend sa pasukan, nagbibigay pag-asa na siya'y buhay pa. Bakit? Sa ibang lugar nakita natin na si Norma ay itinali at inilagay malapit sa maputik na batis. Mabubulunan siya ng dahan-dahan kung hindi darating ang tulong. Patuloy ang trio sa pagpasok sa madilim na lagusan at agad silang naghiwalay. Si Bill nakatagpo ng kanyang anak na ginagamitan at itinutok niya ang baril dito, ngunit hindi niya kayang barilin si Timmy para tapusin ito. Samantalang, nagawa ng dalawang kaibigan na maglamay patungo sa labas ng tulay na nagdadala sa kanila sa parehong sementeryo. Habang iniisip ang susunod na hakbang, biglang sumalakay si Timmy kay Manny at hinila siya. Sa paligid, sa wakas ibinaba siya sa lugar ng mapanganib na mga isipan. Ngayon, kung maraming galaw kahit isang pulgada siya'y papalupitin. Napagtanto ang kabigatan ng sitwasyon, ibinigay ni Judd sa kanya ang flare gun para sa self-defense at nagpatuloy sa gawain ng mag-isa. Sinubukan niya itong tumawid sa latian, ngunit bigla na lamang bumangon mula sa tubig ang sikopata na si Timmy at sinugod siya. Sa sandaling ito, si Manny na nakatingin sa labanan mula sa malapit ay nagpunta sa tamang direksyon at binaril ang kanyang flare gun. Swerteng tumama kay Timmy sa ulo, sa wakas ay pumatay sa kanya. Sa pagkawala ng kasamaan, nakakalaya rin si Norma at nagkakasama muli siya ng kanyang nobyo. Sa huli lumilipat ang pelikula ng ilang linggo mamaya. Aalis na si Manny sa bayan upang sundan ang kanyang pangarap habang sina Judd at Norma ay magpapasyang manatili. Ang kanilang tanging layunin ay protektahan si Ludlow mula sa kasamaan na nag-aabang sa kagubatan.